Magandang araw mga kaibigan. I-advertise ko muna, meron tayong stock ng dark chocolate. Dito kayo mag-text, magtawag para mag-order. 0916-9000-997. Okay, first come, first serve po dahil limited lang ang stock. Hindi ako nagbebenta nito. Umiinom lang ako araw-araw at napakaganda ang epekto nito sa aking health. So, gusto ko lang din matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para makabenta sila ng kanilang sikwate o tablia. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ni Attorney Guanzon sa nangyari kay General Torre. Title, nakakahiya yung ginawa kay Torre. Binatikos ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang paraan sa biglaang pagsibak kay PNP Chief General Torre na tinawag niyang isang malaking kahihiyan at walang kawalan ng respeto. Ito ang kanyang payag. Nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, walang military honor, walang maayos na transition. Pagka-announce na sibak siya ng umaga, nag-oath agad yung kapalit na ang ironic lang dahil din yun same official na pinapalipat niya ng Mindanao. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa parehong araw ng kanyang pagkakasibak, agad ding nanumpa ang kapalit ni Torre, bagay na ikinagulat hindi lang sa mga insider sa krami kundi maging publiko. Okay, so ngayon, mainit na topic yan. Maraming nakikisimpatize kay General Torre. Kahit nga si Senator Bato de la Rosa, sabi, kahit galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Tatay Digong, ngayon na awang-awa na ako sa kanya. Ako rin, kahit hindi ko nagustuhan yung ginawa niya kay Tatay Digong, hindi ako sang-ayon yung ganong ginawa nila kay General Torre. Unceremoniously. First time ko makakita ng ganon. Chief PNP yan. 280,000 policemen. Tapos ang hepe, sisibakin mo lang ng ganon. Napakawalang talaga. Walang respeto. Kung ang sinasabing dahilan, yun lang hindi niya pagsunod sa utos ng NAPOLCOM, pwede mang mapag-usapan yun sana. Pwedeng mag-usap. Kung ako ang presidente, tawagin ko lang silang dalawa. Kasi ang parang nagbabanggaan na, Secretary Remulla and General Torre. Tawagin ko silang dalawa. Tapos, pag hindi sila mag-reconcile, sabihin ko, okay, General Torre, sige na, ibalik mo na si Nartates. Ano? Ang tanong, ginawa bang ganun? Mayroon bang pag-uusap? Tingin ko, walang pag-uusap eh. Nabigla si General Torre, nalaman niya, I think Sunday, alam niya nang marirelieve siya o kahapon lang. So, nagulantang ang lahat. So, tao naman lang si General Torre, may puso't damdamin, may pamilya, may nagmamahal sa kanya. Wag naman sanang ganun. So, walang magandang explanation kung bakit siya sinibak. Marami ang nagsasabi na maganda yung nasimulang reform ni General Torre sa PNP, and I agree. Kalimutan muna natin yung ginawa niya kay PRRD. Another issue yun. So, managot siya doon.
Kaya lang as far as pag-upo niya, PNP chief is concerned, yung 5 minutes response, yung physical fitness ng police at iba pa, okay naman ako doon. Wala akong reklamo doon. So bakit mo sisipakin ang isang PNP chief na so far so good, wala naman siyang ginagawang masama maliban lang doon sa Napolcom. Marami si Senator Lacson. Sabi niya medyo nagkamali si General Torre doon. Napolcom issue, kailang baka may iba pang dahilan. Yan ang sinasabi ni Senator Lacson. May behind the scenes. So, first time na nangyari ito at ang publiko naguguluhan. Bakit kung sino pa yung gumawa na ng maganda para sa PNP, sinibak. Sabi lang ni Secretary Mulya na the President wants to redirect yung nangyayari sa PNP. Maliban sa Napolcom issue, ano bang masamang ginawa ni General Torre sa PNP? Huwag kayong magalit ha, hindi ko siya dinidepensahan. Talaga yung ginawa niya kay Tatay Digong, malaking bagay yun. At dapat managot siya. Kasi may kaso na sa ombudsman eh. Kaya lang dito, as PNP chief, nakakaawa naman. Kasi nga, atin ito, PNP is our own. Kung ano ang mangyari sa PNP, apektado tayo lahat dahil atin ito. Pulis natin ito, pambansang kapulisan. So, salamat, Attorney Guanzon. At nakita mo yung mali. Kung mali, mali talaga. Batikusin natin. Sana hindi na ito maulit sa mga susunod na PNP chief. Okay. Tingnan natin yung mga ibang comments ha. Vin, siyempre, don't be fooled. They might have a very big surprise for all because this story will be given a big position in government. Ayan, paniniwala, may big, Nemya Howjan, plan-based waving, ingat po ang lahat. Sige, tignan natin kung bibigyan pa siya ng ibang posisyon at anong posisyon naman kaya yun. NBI, DPW Secretary, Ambassador, open ang lahat. Basta sa ngayon, nakakaawa si General Torre. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel natin ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. At ang sweldo natin, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Nagbenben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na yun, sir. Salamat na yun kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtuog yan mi nga makahawas na yun mi sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo, kwan. Yan. So nindot gyud kaayo nga sidling. So kada usa ka tao so muna ni ang ilang bahin-bahin.
So kining among kape 459 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,069 na di ay ang among natanom nga kape.